John chapter 19 verse 26 and 27. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang alagad na kaniyang minamahal, na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kaniyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kaniyang salita. Now, kung iisipin po natin ang cross, mga kapatid, we rightly think of the blood. Tama naman talaga na merong blood tayong maiisip because Jesus Christ shed His blood on the cross of Calvary. Tama din na maiisip po natin ang puot at galit ng Diyos. Dahil ang cross ng Kalbaryo ay patunay na ang Diyos ay merong puot at galit laban sa kasalanan. At tama din na iisipin po natin ang ganap na kabayaran sa lahat ng kaparusahan dahil sa kasalanan. Pero nau-overlook po natin ang meticulousness ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ was very meticulous. Nakita natin na habang siya ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, He was active in intercession. He was active in reaching out lost souls. He was active in saving His elect. Kahit siya ay nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo. Pero habang siya din ay nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo, nabayubay at talagang pinasan po niya, tinanggap niya ang lahat ng puot at galit ng Diyos. Hindi po niya kinalimutan ang kaniyang ina na si Maria, na sa oras din na iyon ay nagdadalamhati. Sa oras din na iyon ay nagdurugo din ang puso. Well, kung ating pag-aralan po ang Biblia, mga kapatid, ay nagsasalita ito patungkol sa twofold obedience ng ating Panginoong Hesukristo. Kadalasan sa mga Christians, naunawaan po nila ang passive obedience of Christ. Na si Kristo ay nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo at tinanggap niya ang kaparusahan na hindi talaga nararapat sa kaniya. Pero sa pagbubulay-bulay po natin sa pangalawang bahagi ng vocation na ito, makikita po natin ang active obedience ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang passive obedience, kundi active obedience. Si Kristo po ay aktibo na namuhay sa isang uri ng banal na pamumuhay na hindi natin kaya. Dahil habang si Kristo ay dying, nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, siya pa rin ay aktibo na sumusunod sa utos ng Diyos. He was keeping the law. He was being the perfect son. Sa kaniyang pangatlong pangungusap doon sa cross ng Kalbaryo, hindi natin nakikita ang isang anak na nagsabing goodbye sa kaniyang nanay. No, nakikita po natin ang second Adam na nagtagumpay sa pagsunod sa utos ng Diyos, kung saan ang first Adam, ang unang magulang natin, ay pumalpak. Ang tema po ng ating pagbubulay-bulay sa third saying ng ating Panginoon is that His third word from the cross, sa kaniyang pangatlong pangungusap doon sa cross, Jesus demonstrates His active obedience by fulfilling the law and providing for His own, establishing the church as a family of grace. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa puntong ito. Una, the active obedience of the second Adam. Pangalawa, refuting the shadows. Ipapaliwanag natin ang solos Christos, in Christ alone. At pangatlo, the logic of the new family. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagbubulay-bulay ng kaniyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this second part of our expository series on the 7 last sayings of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Kung paanong tinulungan ninyo kami sa unang mensahe, naway tulungan ninyo kami sa pangalawang mensahe at kumilos kayo sa puso at isipan ng bawat isa.
Naway humantong ito sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The active obedience of the second Adam. Si Kristo po, nung siya ay pumarito dito sa mundo, tinupad po niya ang lahat ng bahagi ng salita ng Diyos. Every jot and tittle of the law, Jesus Christ fulfilled all of them. Kung saan po ang unang Adam ay nahulog sa pamamagitan ng kaniyang pagsuway, at dahil sa kaniyang pagsuway, ang salinlahi, lahat ng salinlahi ay nadamay. Ang depravity ay nakapasok dito sa mundo at ang kamatayan. Pero ang second Adam ay nagtagumpay. Nagtagumpay sa pamamagitan ng kanyang perfect obedience. At ang obedience po ng ating Panginoon ay hindi lamang po passive obedience nung siya ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, but it was active, keeping every commandment during his life. At sa pangatlong pangungusap po ng ating Panginoon, nakikita po natin na tinupad po niya ang panglimang utos sa 10 utos, honor your father and mother. You see, kung pinabayaan po ng ating Panginoon ang kaniyang nanay, sino ang mag-aalaga sa kanya sa kaniyang katandaan? Abay, disobedient na ang ating Panginoon sa 5th commandment. Kaya even in the agony of atonement, kahit nung siya ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, Jesus Christ was meticulously keeping the law. Sinunod pa rin niya ang batas. Kung inignore, kung binaliwala pa sana ni Kristo yung temporal welfare ng kaniyang nanay, ay magiging lawbreaker na siya at magiging disqualified para maging ating sinless substitute. But by providing for Mary in her old age, pinatunayan po ng ating Panginoong Hesukristo that His righteousness was perfect indeed. At ang kanyang righteousness ang ating kailangan upang tayo ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos. Upang maging ating tagapagligtas, Jesus Christ had to be a lamb without blemish. Siya ay kordero na walang kapintasan, and this meant keeping every jot and tittle of the law hanggang sa kanyang pinakahuling hininga. At sa kanyang pag-provide para kay Mary, he perfected his resume of righteousness. Woman, behold your son. So inendorso niya si Mary sa pangangalaga ng kaniyang alagad na si John. Son, behold your mother. So Jesus Christ at this time perfected his resume of righteousness. Ito yung righteousness na kailangan po natin. And this is the kind of righteousness that is imputed to us. Gaya ng sinasabi po ng ating Confession of Faith, chapter 11, paragraph 1 of the Sumarium Fidei Christianae Filipinas. God justifies us by accounting and keeping their persons as righteous for Christ's sake alone. Again, kung saan nahulog po ang unang Adam dahil sa kaniyang pagsuway. At dahil sa kaniyang pagsuway, ang sumpa ng kasalanan ay nakapasok sa buong sanlibutan. Ang pangalawang Adam sa pamamagitan ng kaniyang perfect na pagsunod, nag-provide po sa atin ng perfect righteousness. Imagine, merong isang weaver ng isang cross-stitch or tapestry. Kung merong isang sinulid na out of place, mga kapatid, sa dulo ng fabric, the whole work is flawed. And Jesus Christ, at the edge of His life, ay talagang ginamit niya or sinunod niya ang 5th commandment to honor the father and mother. And He ensures that the garment of His righteousness ay wala pong kapintasan and perfect para sa kaniyang mga tao. Pero pangalawang punto, dapat din po nating i-refute ang shadows dahil kailangan po nating ipagtanggol ang solos Christus. Kailangan po nating ipagtanggol ang doctrine of Christ alone, solos Christo, mula sa kamalian ng Romano Katoliko. Yung nangyari nung sinabi po ng ating Panginoon, woman, behold your son, son, behold your mother, it was an act of providence. Jesus Christ was providing for His old mother. Sinong mag-aalaga sa kanya? It was not a prelacy.
It was an act of providence. Kasi ang Romano Katoliko ay nagtuturo na si John daw ay nagre-represent sa mga tao dito sa mundo at si Mary ay nagre-represent sa nanay ng buong sanlibutan. So nung sinabi po ni Jesus na son behold or mother behold, woman behold your son behold your mother, ang buong mundo daw ay inendorso ng ating Panginoon sa pangangalaga ni Maria. But the text, my dear friends, is grounded in domestic care. Jesus Christ says, woman, behold your son. Ito ay language ng legal transfer of guardianship. Nilipat po ni Jesus si Maria sa pangangalaga ni John. It was not the creation of an ecclesiastical office na kinurunahan si Maria ni Jesus bilang reyna ng buong mundo, bilang nanay ng buong mundo. Mary was not offering her suffering alongside Christ. Hindi po inalay ni Mary ang kaniyang pagdurusa sa paanan ng ating Panginoon bilang nagliligtas ng mga makasalanan. Solos Christus tells us that Christ trod the winepress alone. Si Kristo po ay mag-isa na nagdusa para sa kaligtasan ng kaniyang mga tao. Samantalang nasaktan din si Mary, pero ang pasakit na kaniyang naramdaman ay walang kapangyarihan upang iligtas ang mga makasalanan na tulad natin. Jesus Christ trod the winepress alone. Ang sabi po ng Isaiah chapter 63 verse 3, and this is a prophecy concerning the ministry of the Lord Jesus Christ, His saving death. Ang sabi po dito, aking niyapakan ang pisaan ng alak na mag-isa, at mula sa mga bayan ay wala akong kasama. Sa aking galit ay akin silang niyapakan, at sa aking puot ay akin silang niyurakan, at ang kanilang dugo ay tumilamsik sa mga suot ko, at namantsahan ang lahat ng suot ko. It was a foreshadowing of what happened at Calvary. And Jesus Christ did the redemption, the transaction of redemption alone. Si Maria ay hindi po co-savior. She was a sinner in need of the very blood her son was currently shedding at the cross of Calvary at that time. Si Maria ay tumayo or nasa paanan po ng ating Panginoon doon sa cross, hindi upang tumulong para magbayad ng ating kasalanan, kundi si Maria ay nandoon to have her own sins washed away. Ang sabi po ni James White, mga kapatid, the glory of the cross is diminished whenever we try to place a human being, even the mother of our Lord, beside the one who alone is the mediator between God and men. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now, ang tanong po, at ito po ang sasagutin ng pangatlo at panghuling punto, mga kapatid. Bakit pinili ng ating Panginoon si John the Beloved na mag-alaga sa kanyang nanay na si Maria instead na ang kanyang mga half-brothers, katulad ni James at saka ni Jude? Meron namang mga half-brothers ang ating Panginoon anak ni Joseph at saka ni Mary. Bakit mas pinili niya si John the Beloved para mag-alaga ng kanyang nanay sa kanyang katandaan? Well, at this hour, mga kapatid, hindi pa po mananampalataya ang mga kapatid ng ating Panginoon. At sa buong Biblia, dalawa lang po ang naitala na nanampalataya. Si James lamang, yung author ng Book of James, at saka si Jude, yung author ng Jude bago mag-Revelation. Kung ating babasahin po ang John chapter 7 verse 2 hanggang sa verse 5, ang kanyang mga kapatid ay sarcastic pa nga sa kanya, hindi naniwala, hindi nanampalataya sa kanya. Sana inabot sila ng biyaya ng Diyos, pero ang malinaw lang talaga, ang naka-record na inabot ng Diyos ay si Jude at saka si James. Ang sabi po ng John chapter 7 verse 2 hanggang sa verse 5, malapit na noon ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. Sinabi sa kanya ng kaniyang mga kapatid, umalis ka rito at pumunta ka sa Judea upang makita ng iyong mga alagad ang iyong mga ginagawa. Sapagkat walang taong nagnanais makilala ang gumagawa ng anumang bagay sa lihim. So you see, ang kanilang understanding sa kanilang kuya
ay nagpasikat lang, gustong magpasikat. Dugtong pa, kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay ipakilala mo ang iyong sarili sa sanlibutan, sapagkat maging ang kaniyang mga kapatid ay hindi sumampalataya sa kaniya. So at this point, mga kapatid, mga kaibigan, hindi pa po mananampalataya ang half-brothers and sisters of Jesus Christ. Kaya si Kristo bilang soberanong pangulo ng household, priority talaga ng ating Panginoon ang spiritual union. And because Mary was a believer and John the Beloved was a believer, a beloved disciple of Christ, edi ipinagkatiwala niya ang kanyang nanay sa isang tunay na mananampalataya. He entrusted a believing mother to a believing beloved disciple. At ito din ay nagsisilbing pattern sa atin sa loob ng iglesia. Ang church is really the primary place of care. Mas mabigat po ang relationship or matimbang pa ang relationship ng mga kapatiran sa loob ng iglesia kaysa sa relationship sa biological family. Sa mga hindi mananampalataya, bakit? Ang dugo po na dumadaloy sa ating espiritual na mga kaugatan ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, and that is why mas mabigat, mas matimbang ang relationship sa loob ng iglesia kaysa sa ating biological family na kung hindi sila mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At sa loob ng iglesia, hinihimok po tayo na ituring natin ang mga older women bilang ating mga nanay at ang mga younger men bilang ating mga kapatid. Saan po natin yan mababasa? 1 Timothy chapter 5, verse 1 and 2. Ang sabi po dito, 1 Timothy chapter 5 verse 1 and 2. Huwag mong pagsabihan na may kagaspangan ang nakatatandang lalaki. Kung pakiusapan mo siyang tulad sa isang ama, sa mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid, sa matatandang babae na tulad sa mga ina, at sa mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae na may buong kalinisan. Now, bilang panganay na anak, si Jesus ay merong legal right to appoint a guardian according to Jewish law. And in doing so, talagang pinatunayan po ng ating Panginoon that He was the sovereign Lord of the home. He appointed the Apostle John to take care of his mother upon his departure. At ang kaniyang nanay ay hindi po naiwan na mag-isa. So, paano natin i-apply itong pangatlong pangungusap ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo? Woman, behold your son. Son, behold your mother. Tayo po ay mag-rest sa finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary. Hindi po tayo naliligtas sa ating honoring our parents, which is alam naman natin na flawed ang ating pagsunod sa ating mga magulang. Hindi na po mabilang siguro ang mga pagkakataon na tayo ay tumagot sa ating mga magulang, na tayo ay sumuway. So hindi po talaga tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating pagsunod sa ating mga magulang. You are saved because Christ honored His parents for you. Ginalang ng ating Panginoon ang kaniyang mga magulang, kasama na si Joseph at saka si Mary. His active obedience is your shield. Kahit doon sa cross ng Kalbaryo, meticulous pa rin ang ating Panginoon sa kaniyang active obedience. Ang ating Panginoon ay kumalinga sa kaniyang household. Now, ang tanong dito, meron bang mga Maria sa ating congregation na nangangailangan ng mga Juan na katulad ni John the Beloved? Meron bang mga Juan sa loob ng iglesia na nangangailangan ng Maria? The church is not a club. It is a family forged in the blood of Calvary. At tayo din po ay magtiwala sa providensya ng ating Panginoon. Kung kinalinga ng ating Panginoon ang kaniyang nanay at ang kaniyang katandaan, habang siya po ay nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo, abay, ang Diyos ay meron ding malasakit sa ating mga temporal na pangangailangan kahit sa ating kapanahunan ngayon. Ang sabi po ni Arthur Pink, He who provides for the souls of His people will not be unmindful of their bodies. If He gave His life for us, will He withhold any good thing from us? And this should give us the assurance
Ano bang pangangailangan na hindi tinugunan ng ating Panginoon? Temporal na pangangailangan. Of course, kahit siya ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, hindi niya kinalimutan ang temporal na pangangailangan ng kanyang nanay. How much more sa atin din? Now, to the one who failed to keep the law, because we really cannot keep the law perfectly, which is yun ang requirement ng ating Panginoon. Alam mo sa konsensya mo, kaibigan, that you have not honored your parents as you should. Ikaw ay naging rebelyoso na anak sa iyong magulang. Kung ikaw ay anak na babae, malamang sa malamang once upon a time in your life ay naging distant ang puso mo mula sa nanay mo. And therefore, you stand guilty before the law of God. At ang iyong mga good intentions ay hindi po yan makakapagtahi ng garment of righteousness. You don't have any righteousness to recommend you before God. Ngunit ikaw ay tumingin sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ay namuhay ng isang perfect na buhay bilang isang anak so that He could give eternal life to you. Tinanggap po ng ating Panginoon ang kahihiyan, ang kamatayan bilang isang kriminal kahit wala siyang kasalanan so that you could receive the glory of a son's inheritance. Magsisi ka sa kasalanan mo from your own failed attempts to be good enough because you can never be good enough. Trust in the second Adam. Trust in the Lord Jesus Christ. Cast yourself on the one whose obedience was perfect until the end. Come to the Lord Jesus Christ today. Siya na nag-provide para sa kaniyang nanay na may pangangailangan ay handa ring mag-provide para sa iyong kaluluwa. At ikaw ay pumasok sa pamilya ng ating Diyos where the King becomes your brother and God becomes your Father through the blood of the cross. Lumapit ka sa ating Panginoon ngayon baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ng inyong salita. Nakita po namin, hindi lang ang passive obedience ng aming Panginoong Jesus, kundi ang kaniyang active obedience. Even though He was bearing the full weight of the wrath of the Father, He was still active in taking care of the temporal needs of His mother. At ganun din sa bawat isa sa amin. He who spared not His Son to die on the cross of Calvary, He will also take care of our physical needs. Salamat po sa assurance na ito. At higit sa lahat, nawa o Diyos, ay kinonvict ninyo ang mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo, na naghihimagsik laban sa inyong salita. At ang example nito ay ang pagsagot-sagot sa mga magulang. Hindi iginagalang ang magulang as they should. Nawa ay makita po nila at makonvict sila sa bigat ng kanilang kasalanan at sila ay lumapit kay Kristo para sa ganap na kapatawaran at kaligtasan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.